Blessing ceremony ng bagong operating room ng St. Gabriel Medical Center isinagawa. Kulay pink, tema sa isang lamay sa Tangalan, Aklan. Matansero, sugatan matapos sumalpok sa puno ang minamanehong top-down tricycle. Lalaking inatake umano ng aswang sa New Washington, Aklan, humingi ng paumanhin. Senior citizen, sinaksak habang nasa isang lamay sa Malinaw, suspect timbog. Senador Marcoleta, binatikos ng mga journalist matapos tawaging bayaran ang media. Issue ng quorum sa Senado noong Hunyo 3, tinuldukan ng IBP, sesyon ng Senado, balido. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw June 5, 2026. Isinagawa ngayong araw ang blessing ceremony ng bagong operating room ng St. Gabriel Medical Center. Pagbibigay ng dekalidad na serbisyo ang hatid ng St. Gabriel Medical Center matapos nitong idaos ang blessing ceremony ng kanilang bagong operating room. Will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Isinagawa ang blessing ceremony ng bagong operating room ng St. Gabriel Medical Center ngayong araw, June 5, 2026, bilang bahagi ng patuloy nitong pagpapahusay ng mga pasilidad at serbisyong medikal para sa mga Aklanon. Dinaluhan ng mga opisyal, doktor, empleyado at iba pang panauhin ang pagbubukas ng bagong pasilidad na inaasang magpapalakas sa kakayahan ng ospital sa pagbibigay ng surgical at iba pang serbisyong pangkalusugan. Pinangunahan ni June Legaspi, President ng St. Gabriel Medical Center, ang programa kasamang iba pang miyembro ng pamunuan ng ospital. Karon ay nag-open kita bago na itong mga OR operating rooms. No? So, kita man yung in the next few hours ay masyalo niya all natin nga OR na doon niya. Kompleto man atong facilities. No? So, just like atong ER, bago ratong ER, puro bago man atong mga facility at equipment. At the same time, ay bukod man mo kamay-mahar, no? Wala man kami nagbago i-trade. So, in the same manner, syempre, we want to bring the best care sa aton nga mga community. Of course, we are very much affordable, no? Yun, compared to other hospitals. Modest man go rate when we change up. So, kami pinayapaw. Support, pero siyempre, in terms of services, siguro ay we're proud to say na mataas the level of good established service at St. Gabriel Medical Center, which had been in existence for more than 55 years, no? So we continue to uplift and improve everything. Ayon kay Legaspi, ang bagong operating room ay bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap na makapaghatid ng dekalidad, ligtas at makabagong serbisyong medikal sa publiko. Proud to say that St. Gabriel is really doing its best. Bukod doon singan, we do things halfway or we do things haphazardly or we do things so exorbitantly. Siyempre, we have established that nga. St. Gabriel had always been centered on patients' care siyempre, comfort at pasyente nato, no? Not only sa healthcare, kundi sa atong bulsa. So, we put ourselves
sa Manit patient. Inaasahang makakatulong ang bagong pasilidad sa pagpapabuti ng pangangalaga sa mga pasyente at sa pagtugon sa lumalaking pangangailangan para sa serbisyong pangkalusugan sa lalawigan ng Aklan. Mula dito sa St. Gabriel Medical Center, ako si Archie Briones at ito ang Kalibukibul News. Lamay sa Tangalan Aklan, naging makulay dahil sa kahilingan ng namatay na si Nanay Anita Bautista. Pwede dahil sa balitang yan, si Randy Nacospal. Bago pa man pumanaw ang 92 anyos na lola na si Anita Bautista na taga-barangay Baybay, Tangalan, Aklan, hiniling nito sa pamilya na kung siya ay mamatay ay nais itong kulay pink ang kanyang tema sa kanyang burol. Ginawang pink ang kanyang kabaong, damit, bulaklak at mga dekorasyon. Ang mga dumalo naman sa paghatid sa kanya sa libingan ay nakasuot rin ng pink. Let me love it, Carmelita. At hiniling nito na hindi malungkot ang gagamiting musika, kundi ang kanyang paborito na Carmelita at iba pa. Ayon sa pamilya, sinunod nila ang lahat ng kahilingan ni Nanay Anita para masaya ito sa kanyang pagpanaw bilang pagrespeto at pagmamahal sa nag-iisang ina. Randy Nacospal, Kalibukibul News. Sugatan ng isang matansero matapos sumalpok sa puno ang minamaneho nitong top-down tricycle. Sugatan ng isang matansero matapos mawala umano ng kontrol sa minamaneho nitong top-down tricycle at bumangga sa isang puno sa barangay Hulita, Libacao nitong Huwebes ng hapon. Kinilalang biktima na si Yoyo Zaldivia na sa hustong gulang at residente ng barangay Bunsa, Libacao. Bigla umanong nawala ng kontrol ang minamanehong top-down ng biktima habang binabagtas ang kalsada dahilan upang sumalpok ito sa isang puno sa gilid ng daan. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ang biktima ng sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Napag-alamang kilala ang biktima bilang isang matansero at nagtitinda ng karne ng baboy sa lugar na malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng Libacao Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod ang biktima sa paggamutan upang mabigyan ng agarang medical na atensyon. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang iba pang detalye at sanhi ng aksidente. Erich Briones, Kalibukibul News. Lalaking inatake umano ng aswang sa New Washington, Aklan, humingi ng paumanhin sa publiko matapos na walang maipakitang ebidensya na totoo ito. Medida sa balitang yan, si Randy Nacospal. Talaga nagpapatunay dito sa Fatima, may aswang talaga ako nagpapatunay. Kasi nangyari sa buhay ko kagabi. Saka sa kwento ko ngayon, hindi ako naggawa-gawa ng istorya kasi dito ako sa pabahay nakatira. Mahal ko yung barangay Fatima na to, mahal ko dito yung barangay na lugar na to. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga residente ng Barangay Fatima na naapektuhan nito. Humingi ng paumanhin ng isang lalaking inatake umano ng aswang sa New Washington, Aklan nitong Mayo. Ayon sa salaysay ni Ronel Nicolas na may pumatong umano ito sa kanyang tiyan habang natutulog, sinakal at hinila patungo sa may bintana. Ngunit wala itong maipakitang ebidensya na totoo ito. Kaya naman sa ngayon, nag-public apology ito upang linawin na hindi totoo ang kanyang kwento na nagbigay takot sa mga residente. Humingi rin ito ng tawad kay punong barangay Rene Boy Custodio, sa buong barangay council at sa lahat ng mga residente ng barangay Fatima sa kanyang mga naging pahayag. Tinatanggap ko po ang aking pagkakamali at nangangako akong mas magiging maingat sa aking mga sinasabi at ibinabahagi sa hinaharap. Nangako naman ito na hindi na uulitin ang ganitong mga gawa-gawang kwento. Randy Nacospal, Kalibukibul News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay.
Katalamat ah! Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Timbog ang suspect matapos nitong pagsasaksakin ang isang senior citizen habang nasa isang lamay sa bayan ng Malinaw. Tiklo ang isang lalaki matapos nasaksakin ang isang senior citizen habang nasa isang lamay sa Barangay Poblacion Malinaw nitong gabi ng Hunyo 3. Kinilalang biktima sa alias Danato, 68 anyos, habang ang suspect ay si alias Steph, 29 anyos. Pareho silang residente ng Barangay Malandayon, Malinaw. Batay sa investigasyon ng Malinaw Municipal Police Station, nakaupo umano ang biktima sa kanyang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng kalsada sa labas ng lapitan siya ng suspect. Ayon sa pulisya, walang anumang paunang pagtatalo o babala ng bigla umanong saksakin ng suspect ang biktima. Nagtamo ang senior citizen na masugat sa tiyan at kanang bahagi ng katawan. Agad namang rumusponde ang matauhan ng Malinaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod ang biktima sa St. Gabriel Medical Center para sa agarang medical na atensyon. Samantala, mabilis na naaresto ng mga otoridad ang suspect at kasalukuyang nasa kustudiya ng Malinaw MPS habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Patuloy pang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa insidente. Era Gibriones, Kalibo-Cable News. Binatikos ng mga media group at ng isang ahensya na Malacanang ang mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta laban sa media. Ito ay matapos niyang tawagin na bayaran ang ilang journalist. May detail sa balitang yan, si Liza Rosales. Participant sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Umani ng batiko si Senador Rodante Marcoleta mula sa mga media group at sa Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS matapos niyang akusahan ng ilang journalists na mga paid hacks o bayaran. Binitiwan ni Marcoleta ang pahayag sa isang Senate hearing kung saan question niya ang umani kakulangan ng media sa pagbusisi sa pagkansela ng hearing tungkol sa flood control scandal. Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkat hindi sila kumibo. Sa isang statement, sinabi ng PTFOMS na ang mga malawak at hindi napatutunayang paratang laban sa media ay maaaring makasira sa kredibilidad ng mga mamamahayag at maglantad sa kanila ng posibleng panganib. Nagpahayag din ng pagkakabahala ang Photojournalist Center of the Philippines o PCP at ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. Ayon sa PCP, dapat may sapat na ebidensya ang sinumang maghahain ng seryosong akusasyon laban sa media sa halip na magbigay ng malawakang paratang laban sa buong propesyon. Samantala, sinabi naman ng NUJP na tungkulin ng mga journalist na mag-ulat ng katotohanan at magtanong sa mga opisyal na dapat managot sa publiko. Nananawagan ang mga grupo kay Senator Marcoleta na patunayan ang kanyang mga alegasyon sa pamamagitan ng konkretong ebidensya o bawiin ang kanyang pahayag laban sa media. Sa pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Liza Rosales, Kalibo-Cable News. Tinuldukan ng Integrated Bar of the Philippines ang usapin sa quorum sa Senado sa pamamagitan ng pakilalang lehitimo ito at may buong bisa ang sesyon noong Hunyo 3, kabilang ang lahat ng naging resolusyon at desisyong naaprubahan sa naturang sesyon. May detail sa balitang yan, si Andy Narce. Kinumpirma ng Integrated Bar of the Philippines 27th Board of Governors ang legalidad at bisa ng isinagawang sesyon ng Senado nitong June 3. Sa inilabas nilang pahayag nitong June 4, ipinaliwanag ng IBP ng batayan ng pagtukoy ng mastong quorum ay ang makasaysayang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avellino vs. Cuenco noong 1949. Ayon sa IBP, may dalawang senador na hindi maaring piliting dumalo ng Senado. Ang isa ay nakakulong dahil sa kasong hindi maaring piyansahan habang ang isa naman ay naiulat na nawawala mula pa noong May 11. Dahil dito, ibinawa sila sa bilang ng mga senador na maaring dumalo kaya naging 22 ang kabuang bilang ng mga available na miyembro. Batay sa bilang na ito, ang pagdalo ng 12 senador ay sapat upang makabuo ng mayorya at makamit ang kinakailangang quorum para sa isang balidong sesyon.
Dahil dito, sinabi ng IBP na ang lahat ng naging pagdinig, resolusyon at mga desisyong pinagtibay ng sesyon ng Senado nitong June 3 ay tinuturing na legal, balido at opisyal na mga aksyon ng Senado ng Pilipinas. Andy Narce, Kalibo Cable News. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito si Sarah J. Briones at ito ang Kalibo Cable News.